Because today, we're gonna be talking about, pakilagay sa screen, new mind, new life. Sabi ng mga sa kanta na, bagong taon, bagong buhay. Wrong. Wrong. Ang bagong taon, hindi nagdadala ng bagong buhay. In fact, ang bagong isip, bagong isipan, ang nagdadala ng bagong buhay. Pwede tayong pumasok sa bagong taon, pero kung yung isip natin ay luma, ang buhay natin ay luma. So there is no such thing, bagong taon na, magbagong buhay. No, no. Bagong isip, then bagong buhay. But I need you to understand this. I know, like I said last time, mahilig kayong magsulat and so on, but kung sakali man na ang pagsusulat magdi-distract sa inyo sa sinasabi natin, then wag kayong magsulat. Magbasa kayo with me, pakinggan ninyo with me, and then afterwards, kapag pinost ko yung video, at saka nyo na lang isulat yung notes. Kasi I really need you to understand yung pag-uusapan today. Yeah? Since we are talking about pag-iisip, okay? Bagong isip, bagong buhay. Paano ba yon? Sabi dyan, our culture, tradition, education, friends, sino pa? Families, and religion, all have an impact on the way we think today. Saan ba galing yung pamamaraan ng pag-iisip natin? Bakit ganyan ka mag-isip? Kasi iba-iba tayo mag-isip. Bakit ka ganyan mag-isip? Ganyan ka mag-isip, ganito ako mag-isip dahil ito ay influence ng kung sino yung nasa paligid natin. Influence yan ng kultura. Lahat tayo Pilipino, I suppose. Meron ba ditong kano? So lahat dito Filipino. Merong mga kultura at tradisyon sa Pilipinas na nag-set ng utak natin simula pagkabata natin sa school pa lang. Mga lagi niyong naririnig sa paligid nyo, yung mga kapitbahay, yung mga kaibigan, pamilya, narinig nyo lagi. Sa school, okay? Education, narinig. So habang lumalaki ka, kinain natin, hindi dahil sa gusto natin, pero dahil sa ganun yon, para tayong sponge. Parang sponge. Natututunan natin kung ano yung nasa paligid natin. Until today, for example, meron akong habit na, ito hindi ko natanggal sa sarili ko. I think I should really think about this. Hindi ko natanggal tong habit na to, yung pag-inom ko ng maraming kape. Ako, pag uminom ng kape, yung kape ko yung malaking ganyan. Oh. I can drink. Why? Kasi before, I drink. Simula pagkabata ko, 10 years old. Oh, no, sorry, not 10, 11, 12, ganyan. Bakit? Kasi every time, yung uncle ko malaking influence sa akin. So, ang dami niyang, usually, natutulog kami, madaling araw na kasi naglalaro kami. Monopoly, iba-ibang laro. So, gabi yun, right? Inom kaming ganyang kalaking kape. Ganyang kalaki. And until today, yun ay habit. Yun ay iniinom kong ganun. Bakit ako naging ganun? Dahil sa kinalakihan ko. Now, yun ay inom ng kape. Ibang yan. Let's talk about pag-iisip. Kung paano ka mag-isip today is because sa paligid mo. Sa pamilya mo, yung lagi mo naririnig. Sa school, yung napapanood mo. Tayo ay resulta ng mga nasa paligid natin. Did you notice yung sinabi ni Elaine kanina? Sabi niya na isa sa mga sinacrifice niya ay lumayo siya sa mga kaibigan niya. Bakit importante na lumayo sa mga bad influence? Kasi influence sila. Kung kayo nagpunta rito sa Hong Kong at hindi kayo naging maingat, at nagsimula kayong makipagkaibigan sa mga utangera, nagsimula kayong maging kaibigan ng mga, alam niyo, marami tayong kababayan dito na tagilid yung utak. Marami tayong mga kababayan dito na noon, hindi sila marunong umutang. Hindi nila alam yan. Hindi nila natutunan yan. Hindi. Pero nung dumating dito, may nagturo niyan sa kanila. Narinig nila yan. And so, kung ikaw yung tao na may ganyang mga kaibigan, I promise you, uutang ka rin. I promise. Yan ay sigurado. You may say, Pastor, hindi ako katulad ni... Listen, uutang ka rin. Kasi yung way ng pag-iisip natin ay resulta ng nasa paligid. Kultura,
tradisyon, education, kaibigan, religion. That is why, sabi sa next slide, mag-ingat kayo. Ito ay warning, okay? How we think, yung idea, yung mga paniniwala, directly affects ang problema sa mga sinabi natin na nakakaapekto to ng pag-iisip natin is that kung paano ka ngayon mag-isip, yun ang magiging takbo ng buhay mo. Hindi mo maisa-separate yan. Okay? So, ang pag-iisip natin, ang pamamaraan natin na mag-isip ay resulta ng paligid natin, tradisyon na pag-usapan na natin. Okay. Ang issue dyan ay, kung paano ka mag-isip ngayon, yun ang magiging takbo ng buhay mo. Hindi ka pwedeng makatakas dyan. Ang buhay mo ay directly affected ng isip mo. Ang buhay mo ngayon, directly affected ng isip mo. So kung yung mga paniniwala mo mali, ang buhay mo tagilid din. Kasi ang paniniwala mo mali. At maraming mga paniniwala na dapat nyong itapon sa utak ninyo. Hanggat nandyan yang mga idea yan, hindi mababago. Isa sa mga idea, pakilagay, sagutin ng mga nag-abroad ang lahat sa pamilya. Yan ay idea. Yan ay expectation. Kultura. Yan ay expected ng marami na kapag ikaw ay nag-abroad, ikaw na ang sasagot ng lahat. Ikaw na ang magpapaaral, magpapakain, ikaw ang magbabayad ng tirahan, what else? Tuition, internet. Pwede silang umutang doon at sasabihin, yung anak ko, o yung asawa ko, yung kapatid ko, yung tita ko nasa abroad, siya magbabayad. Expected ng marami, yan yung idea. Napapanood nyo yan sa mga teleserye, napapanood nyo yan sa mga movies. So kapag lagi mo yang pinakikinggan, pinapanood, yan ay kinakain mo. What will happen? Ganyan ka mag-isip. Feeling mo, sagutin mo lahat. That's why sometimes hindi ko maintindihan yung mga kausap ko, kayo. Iniisip ko, pero Nay, bakit po kayo lahat? Hindi nila alam kung saan galing yan. And I'm telling you now kung saan galing yan. Galing yan sa pinanggalingan niya, galing yan sa impyerno. Kung yan dinala nyo sa Hong Kong, yung mentality niyan dinala nyo sa Hong Kong, ikaw yung tao na kada sahod mo, sasagutin mo lahat. Kasi dala-dala mo yan. Dala-dala mo. Feeling mo, para bang batas. Wala namang batas. Hindi naman nakasulat sa kontrata mo yan. Pero feeling mo, kailangan mong gawin yan. Sagutin mo ang lahat. Hindi mo hahayaan yung pamilya mo na tumayo sa sariling ikaw sasagot ng lahat. Pag hindi ka nagpadala ng isang buwan, feeling mo masamang tao ka. Things like this. Kaya hindi ka maayos-ayos sa finances mo. Tingnan nyo how dangerous yung mga idea. So kung ito yung idea ninyo, probably ito yung reason kaya hindi ka makaalis-alis sa utang mo. At hindi lang yan, isa pang idea. Ang nag-abroad, ang tanging inaasahan ng pamilya. Pag ikaw nag-abroad, ikaw lang inaasahan ng pamilya. Meanwhile, hindi nyo napansin, isn't it? Hindi nyo napansin, sinulat ko sa baba. Meanwhile, sagutin mo lahat. Pero sa Pilipinas, anong ginagawa nila? Pag nag-abroad ka, my friend, ikaw lang yung inaasahan. Narinig ko yan sa inyo ilang beses na. Pastor, tulungan mo ako. Ano pong problema? Ako lang po inaasahan. Paano ikaw lang, Nay? Paano ikaw lang inaasahan? Porket ikaw yung nandito, ikaw lang inaasahan. Nawalan na sila ng kamay. Nawalan sila ng paa. Naging baldado sila ron. Nung umalis ka sa Pilipinas, kinuha mo yung mga kamay nila, nasa luggage. Ngayon, hindi na sila makapagtrabaho, right? Andun lang sila. Right? So ngayon, ikaw lang yung inaasahan. Kung ganyan ka mag-isip, listen, look at me. Kung ganito kayo mag-isip, ako lang inaasahan ng pamilya ko, tagilid ka. Kung ganito ka mag-isip, you have to stop thinking this way. Hindi tama na ikaw lang asahan ng pamilya mo porket nandito ka.
Hindi po tama yan. And you see how heavy this is. Kasi as I say these things, as I teach these things, yung iba sa inyo nagre-resist. Siguro sa likod ng utak nyo, I could say, sa likod ng utak nyo, hindi alam ni Pastor yung pinagdadaanan ko. You would be surprised. You would be surprised. Pwede kang mag-resist all you want. Pwede mong tanggihan yung sinasabi sa'yo all you want, but this is the truth. Yang idea mong yan na ikaw lang inaasahan, okay? Siguro narinig mo yan. You know? Bago ka umalis, sinabi sa'yo, anak, sige, go there, pero listen, ikaw lang inaasahan namin. Kung ikaw panganay, di ba? Pinag-aral ka, and so on, listen, ikaw lang kung ikaw tumanggap niyan, kinain mo, ay, okay, ako nga. So ngayon, pumunta ka sa Hong Kong na merong, ako yun. Ako yan. Right? Ako ang pag-asa ng sanlibutan. Yeah? Go there. Right? Ako yan. Right? Kaya, may mga tao pa dumarating sa punto na even mag-isip magpakamatay. Para ano? Para at least yung pamilya ko tumanggap ng life insurance. To the point, this happens. Ako magpapakamatay, pero yung pamilya ko may pera kasi napakalaki ng ID na ako inaasahan. Pupunta ako sa impyerno. Look at this. Yung kaluluwa ko magsasuffer sa impyerno for all eternity, pero at least pamilya ko merong, 100,000, things like this. This is ridiculous. Saan galing yan? Sa impyerno mismo. It could be na yung idea yan na, ikaw lang inaasahan, maybe galing yan sa mga napanood natin, nabasa natin. Ang daming mga palabas sa Pilipinas na, na patungkol sa ganyang buhay, OFW and so on. Right? And then, napanood mo yun, na-inspired ka, right? And then, kinuha mo yun bilang, what? Inspiration mo. Tama, ako nga. Mali. Kayo na listen to me, look at me. Kayo na nandito, hindi kayo pwedeng kayo lang ang asahan ng pamilya nyo. Hindi pwede. Kayo na nanonood ngayon, asan yung camera ko? Sa gitna? Ito? Kayo na nanonood, kung kayo ay kapamilya ng mga nandito, binabalaan ko na kayo. Kasi nandyan kayo, hindi pwedeng nakasandal kayo sa kanila. Huwag kayong umasa sa kanila. Kayo rin dapat kumilos dyan. Mas mabilis na magbago ang buhay kung lahat kayo kikilos. Tanggalin nyo yung impyernong yan. Ako lang tanggalin mo yung yabang mong, yabang yan. Yabang. Yang yabang mo, yung drama mong yan, ako lang bobo. Listen. Bobo. Narinig mo yan, diba? Pag ikaw lang, ang tagal mong mababago yung sitwasyon. Kung mabago mo, I doubt. Pero kung lahat kayo, sabay-sabay, sama-sama, andito ka nagtatrabaho, habang binabayaran mo pa yung utang mo, sila naghahanap din ng paraan para asikasuhin yung lahat. Right? Tapos nandito ka, right? Nabayaran mo na utang mo kasi hindi sila nakasalalay sa padala mo. Ngayon, bayad na utang mo. Pwede ka magpadala ngayon. Right? Kasi hindi mo pwedeng pagsabayin. Hindi pwedeng pagsabayin, bayaran yung utang at sumupo. Hindi pwede. Hindi pwede. Either babayaran mo yung utang mo o magpapadala sa kanila. Pag sinubukan mong pagsabayin, lalong lalaki utang mo. Kasi uutang ka para magpadala sa kanila. Pipo, yan ay mathematical, problem. Diyos ko po, kalinaw. So, kung talagang gusto mo na mabayaran yung utang, mawala, huwag ka munang magpadala. Bayaran mo yung utang mo. Paano sila? Kumilos muna sila. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwede. Yung mga nanonood ngayon, Pastor, pwede ko ipadala tong link na to sa pamilya. Padala nyo. Padala. Gagawin na. Naka-record yung di ba? Naka-record, katulad last week. And then afterward, ipadala nyo. Padala. Palangga, meron ako regalo sa'yo. Padala nyo. Panoorin nyo. Tawagin nyo yung buong angkan, manood kayo. There you go. Gawin nyo yan. Because this is what's going to change yung sitwasyon nyo. Hindi pwedeng pagsabayin magbayad ng utang at magpadala at the same. Lalo na,
Depende sa laki ng utang. Pag mas malaki yung utang, mas grabe. Hindi talaga pwedeng magpadala. Pag sinubukan mong pagsamahin, pagsabayin, lalaki lalo utang mo. Lalaking sira. Yung warak, lalaking ganun. It's one or the other. Pagka ang pinili mo, bayaran yung utang mo, hindi ka pwedeng magpadala. Pagka pinili mo, magpadala, lalaki yung utang mo. And then, you choose. Pero pagsabayin, it will not work. So, yung idea na yan mula sa impyerno, ako lang inaasahan nila. No. At kayo ho na nandyan. I know yung sinasabi natin is very hard, very harsh. Kayo na nandyan. Kung may kamag-anak kayo sa ibang bansa, magkaroon kayo ng habag. Mahabag kayo, maawa kayo. Tinan nyo yan, oh. Tinan nyo, andun lahat, oh. Manicure. Hindi ko alam kung ano yung ilaw na yun. Wow. My goodness. Kuha kayo ng sarili nyong Kuha ka ng sarili mong nail cutter, right? Pwede mong gawin yan. Huwag kayo mamuhay, right? Huh? No. Tulungan nyo sila rito, my goodness. Otherwise, yung pamilya nyo magiging tagilid ng ganyan. Isa pang idea. Anong idea? Pakilagay. Pag nag-abroad, dapat magpatayo agad ng bahay. Right? Tingnan nyo yung idea yan. Tingnan nyo yung idea yan. Oh my goodness. Well, actually, totoong bahay to. Did you know? Yeah, totoong bahay yan. But, yung idea ay, pag ako, from the moment tumuntong ako sa abroad, bagong bahay agad. Hindi pa. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong, uy, sister, hindi, ganyan talaga. Yung mga OFW, talagang ganyan. Pag nag-abroad, talaga, may kilala ko, ng bahay, ganito, magpagawa ka na. Wag muna. May disiplina dapat. Una, bayaran mo muna utang mo. Pagkabayad na yung utang mo, wala nang utang, wala na. Then may pera ka ngayon para mag-ipon. You can choose. Pwede mong gamitin yung perang yon para magpatayo ng bahay o kaya mag-ano ng negosyo. I would suggest magnegosyo ka muna. Kasi pag may negosyo ka, then makakatulong pa nga yun para makapagpatayo ka ng bahay ng mas mabilis. It makes sense. Dahan-dahan. Dahan-dahan. May mga tao may utang, bahay agad. Kaya baliktad. Hey, may alam akong kondo. Bumili ng kondo, pero dahil sa hindi ka nagka-calculate, kasi hindi sabi nila, pastor, $2,000 Hong Kong dollar lang every month. Yeah, yan yung hulog. But how can you be sure mababayaran mo yan every month? Ganun, may utang ka pa nga. Mag-isip kayo, people. Dapat may utak ng konti, isn't it? Mag-isip kayo. Mas magandang makapagpatayo kayo kapag may ipon na kayo. Huwag kayong magpapatayo ng bahay mula sa utang. Gusto nyong magpatayo ng bahay? Okay, dapat magmula yan sa naipon mo. O sa investment mo. Kasi investment mo may may income. Doon ka magpatayo. Pero huwag gawin yung batas to sa puso nyo. Huwag kang magpapatayo ng bahay mula sa utang. Huwag kayong bibili ng mga kondo-kondo. Pastor, sa Cubao, ang daming nagtitinda ng ganyan. Anong tawag nila sa mga ganun? Yung mga nag-work sa mga real estate. Kasi nung pumunta ako doon few weeks ago, nakita ko ang daming bagong. Yeah. So, for sure, maraming nagbibenta and so on. At ikaw ay, for as low as 10,000. At ang nakikita mo lang yun. Hindi yun. Hindi for as low as 10,000. 10,000 lang may bahay. No! Anong 10,000 ba? No! Ang daming nasa sa likod niya, please. Huwag kayong magpadala sa ilusyon. Huwag kayong magmadali. Again, anong tamang disiplina? Kayo na may mga utang. Huwag nyo nang itaas yung kamay nyo, ya? Kayo na may mga utang. Una nyong atupagin, linisin yung pangalan nyo. Bayaran nyo lahat ng utang nyo. Listen, bayaran nyo yung utang nyo. Kung kinakailangan na buong taon ng 2024, ang tanging magagawa mo ay mabayaran yung utang, excellent. Pagpasok mo ng 2025, wala kang utang, excellent. Excellent. Huwag kang mag-isip na itong taon na to, magkakaroon ako ng kambing. Wala muna. Bayaran mo lahat. Ituon mo yung buong lakas mo sa pagbabayad.
Pagkabayad na yon, ngayon, pwede ka na mag-ipon. Now, you choose. You choose kung gusto mong kambing. You choose. Kasi ngayon, pwede ka nang, mag-invest. Naintindihan niyo sinasabi natin? Pero pagsabayin, it will not work. Again, yan na naman yung pagsasabay na. Pagsabayin, it will not work. Now, isa sa mga pinaka-malala, pinaka-brutal na kasinungalingan ni Satanas, brutal na maling idea ay ito. Normal, sa isang OFW ang may utang. Buhay OFW yan. Buhay. May utang ka? Normal yan. Normal. May mga narinig pa tayo na pag ikaw walang utang, hindi ka tao. Normal yan. Normal. My goodness. Walang normal dyan. Huwag niyong tanggapin tong ideyang to. Itong katagang to, that's why nilagyan ko ng kulay para mas, buhay OFW. Buhay. Ano yung buhay OFW? Nakaupo ka sa sahig. Yan ba yun? Buhay OFW, kailangan ka magmukhang pulubi, pagod, then pwede kang i-consider OFW? Anong kabubuhan yan? Ay, hindi ka mukhang OFW. Bakit? Anong itsura dapat ng OFW? May kulangot, may na gano'n, right? So, kapag ka naging maayos yung itsura mo, kasi, inalagaan mo yung sarili mo. Yung iba sa inyo, for example, sino sa inyo yung wala ng utang, may mga investment, for yung mga assistant, gano'n, sino sa inyo? So, kayo na maayos na yung pag umuwi kayo, maayos. Yes or no? Pag umuwi ka, maayos yung itsura mo, maayos yung panahon, kasi wala nang, concern. And then, pag tinignan ka ng iba, iisipin, OFW kaya, kasi hindi mukhang OFW. Kasi sa idea nila, ang OFW, yung may dalang basket, right? Na, Yang katagang yan, buhay, anong meaning yan? Napaka-ambiguous ng salita. Ano yan? So pag wala kang utang, hindi ka OFW. Anong kabobohan yan? Nakikita nyo yan sa mga pinapalabas sa mga channel sa Philippines. Nakikita nyo yan sa mga serye. Nakikita nyo yan sa maraming people, wag nyong kainin yung salitang yan. Buhay OFW. No. Yang utang na yan, hindi yan galing sa... Nakasulat sa Biblia, huwag tayong uutang. Ilang beses natin tinuro yan sa inyo. Huwag niyong gawing normal yung utang. Huwag niyong gawing sagot yung utang. May problema kayo sa finances, huwag na huwag kayong umutang. Huwag, people, gusto niyong maging blessed ang 2024, itanim niyo to sa utak niyo. Hindi ako uutang. Mangyari na kung anong mangyari, pero hindi ako uutang. May na-ospital sa pamilya ko. Okay, punta ako sa church, daling ko yung picture, I will pray. Hindi ako uutang. Hindi ako, Panginoon, kumilos ka. Panginoon, gumawa ka ng himala. Kasi hindi ako uutang, hindi ako magpapadala. Pag umutang ako para magpadala, malalagay ako sa alangan. So please gumawa ka ng himala. Pagalingin mo. Itataga mo sa bato, sabi na. Itatanim mo sa loob mo. Itong taon na to, hindi ka uutang. And you will make this vow sa Diyos kung gusto ninyo. Yan ay kung gusto niyo. If you say, hindi, pastor, hindi kaya yan. Hindi kaya. Kasi buhay OFW, then, hindi nyo naintindihan. Pastor, bakit ganyan magturo? Anong problema? Bakit? Ang bibigat ng mga sinasabi mo, hindi sa mabigat sinasabi ko. The thing is, sabi sa Romans, huwag ninyong tularan yung mga pag-uugali ng mga tao sa mundong to. Hayaan yung baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. You see, paano tayo mababago ng Diyos? Kapag nagbago yung ating nagsisimula dito yan. Hindi galing sa akin yan. Huwag niyong tularan yung mga nasa mundo kasi sa mundo ganyan. Marami tayong kababayan, ganun mag-isip. Kaya ang daming talunan. Alam niyo po ba na hindi lahat ng umuwi sa Philippines, umuuwing matagumpay? Alam niyo. Maraming OFW umuwi na talunan. Pero bakit? Kasi yung pag-iisip, marumi. Yung pag-iisip tagilid. Maybe because walang nakapagturo sa kanila, hindi nila narinig, then hindi nila kasalanan yon. Pero sa kaso nyo, hindi na ganito. Sa kaso nyo, narinig ninyo.
May nagturo sa inyo. Salamat sa Diyos, today nandito kayo, narinig nyo to. So after nyong marinig ito, wala kayong excuse na, ay hindi ko alam yan. Alam mo na. Pag hindi mo binago yung pag-iisip, hinayaan na baguhin ka ng Diyos sa pag-iisip mo, kasalanan na ninyo. Hindi yan dahil sa hindi mo alam. Yun ay dahil sa ayaw mong magbago. But this is very strong yung verse. Pakibasa ulit. Huwag ninyong ang mga, saan daw? Ng mga tao sa, hayaan ninyong sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. But you may say, pakilagay yung susunod slides. Pastor, ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Right? Pastor, hindi ko mababago yan. Kasi nasa dugo ko yan eh. Ako'y isang Pinoy. Kasi alam mo yan, Pastor, tayong mga Pilipino, ganit, pipo. Ano na naman yung mga ano nyo? Tayong mga, so lahat ng Pilipino dapat ganyan mag-isip. Like I said kanina, lumaki tayo, may kultura tayo, may tradition, I understand. Ako ay Pilipino. Katulad ninyo. Passport ko, Pilipino. Yes, ang dami kong mga like lisensya sa iba't ibang, saan man ako magtrabaho, may lisensya ako, di ba? Sa Europe, saan man. Pero ako'y Pilipino. Pero it doesn't mean na yung pag-iisip ko kailangan maging katulad nila. May mga kaisipan na maganda, pero maraming mga kultura tayo na tagilid. Hindi, kung tagilid, gagayahin mo. Especially because, sabi sa Biblia sa Corinthians, sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating binago. Tinan nyo. So you cannot say, Pastor, lumaki kasi. Pastor, pinanganak akong ganyan. Lumaki akong ganyan. No. Maybe totoo yan. Pero kung ikaw ngayon ay nakay Kristo na, bagong tao ka na. And maybe this is what you need to receive today. Kung kayo pagod na sa sarili nyo, if you say, Pastor, my goodness, lahat ng sinabi mo today, tama sa utak ko, headshot. You know? Sa utak, dito, headshot. Pung! Right? Gusto kong magbago yung buhay ko. Now I understand. Para magbago buhay ko, kailangan kong baguhin yung pag-isip ko. Yes. Anong dapat kong gawin? Ito, sabi, kailangan tayo ay nakay kasi siya lang yung pwedeng magbago sa atin. Hilingin nyo sa Diyos na baguhin yung pag-isip nyo. You know what? Do this. From now on, you come sa church, learn. Yung mga newcomer na nandito, I invite you, continue coming. May mga maririnig kayo, hindi nyo gustong marinig. Pero I promise you, if you continue coming, listening, kahit ayaw mo yung naririnig mo, mapakinggan mong ganun, at gawin mo, I promise you. 2 years. Si Elaine, 2 years. 2 years. Pakilagay ng mga pictures ng mga binigay sa kanya ng Diyos. Let's see there, kung anong mga meron dyan. Yung mga testimony. Ito ay family house. Family house. Ito ay, Elaine, saan to? Sa Cubao. Look at, malapit sa Cubao. Alam niyo na yung mga property sa Manila mas mahal. So, meron siya dong bahay, merong sa subdivision, ano pang meron diyan? Etong 70 pesos na but this is a miracle. Sino? Oh my goodness. Magkano yung lupa? Wah! May mga tanim na? May mga tanim na? Ano mga tanim? Palay, corn, coconut. Yeah, look at this. 70,000. My God! Diyos ang nagbubukas. Huwag kayong magtatanong, Elaine, saan? May kapatid ba yung nagbenta sa'yo? Baka may kilala ka pa. Hindi yan tungkol sa contact. If you obey God, God will open the door for you. 2 years pa lang. But anong nangyari? Nabago kasi yung... Yeah. So siguro, ang pinakakahirapan ninyo, hindi dito. Pastor, mahirap ako dito. No, hindi ka mahirap dyan. Here, mahirap ka rito. Kasi yung mga idea mo, ako lang kasi inaasahan, kasi ako yung panganay,
kasi ako yung nakatapos, kasi ako yung engot. Ewan ko, surrender everything sa Diyos. I don't know about you, but I believe, mas kaya ng Diyos baguhin yung buhay natin, yung pamilya natin, kesa sa sarili natin. I don't know, pwede ako magkamali. What do you think? Sino ang mas may kayang bumago ng sitwasyon? Ikaw o yung Diyos? So bakit mo pinipilit yung sarili mo? Ilagay niyo sa Diyos. Pero pastor, pagka ginawa ko yan, magagalit pamilya ko. Yes. Ihanda nyo na sarili nyo. Kaya nga may message tayo. I-share nyo yung link. I-share nyo yung link. Amen? Amen? Sino mag-share ng link? From the moment na sabi ni pastor, 1 taon daw. Uunahin ko munang bayaran yung utang ko, hindi ko kayo mapapadala. Sabi ni pastor. Natutunan ko, sabi niya, bini-brainwash ka doon. Ano yung inatinan mo? Kulto yan. Prepare yourself. Sabi mo sa katabi mo, prepare yourself. Sabi mo, maghanda ka na. Ayan na. Ayan na. Sinasabi ko na sa inyo in advance. Pero huwag kayong mag-alala. Sa umpisa, ganon. Pero God will provide. Are you ready to surrender sa Diyos? Yes. Sure? Yes. Amen. Bless. Stand up. I hope may natutunan kayo, okay? May natutunan kayo? Wala? Bakit yan yung nilagay mo sa screen? Ba't yan yung pinili mo? Para makita ng lahat yung ginagawa ng lahat? Meanwhile, oh my goodness. Mahal natin yung pamilya natin. And we know, gusto nyong mag-provide, gusto nyong magbigay ng the best. I understand this. Hindi ko sinasabing huwag kayong tumulong. Ang sinasabi ko ay tulungan nyo sila sa tamang paraan. Sometimes yung pagpapadala sa kanila palagi, hindi talaga pagtulong yun, kundi pangungunsinti. Iba yun. Iba yung pagtulong sa pangungunsinti. Magkaiba. My goodness. But let's surrender yung sarili natin. Hayaan yung baguhin. Yung verse sa please. Huwag ninyong tularan, sa Romans. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali, yung sa Romans 12 ng mga tao yes, that's it. Huwag ninyong tularan ang ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan